So, may hawak po ako na tax declaration. Nakalagay, tax declaration. Lapid Manuel and Lapid Marisa T. Spouses. Ito ang Istorya Pinas. Magre-resign na si Senator Lito Lapid o ang Leon Guerrero ng Pampanga. Tinaguri ang chairman ng Committee on Silencio, si Leon Guerrero ng Senado. Sa tinagal-tagal daw di umano ni Leon Guerrero sa Senado, ngayon lang ito nagsalita sa hearing ng Senado para lang linisin niya ang kanyang pangalan tungkol sa issue na siya daw di umano ang isa sa may-ari ng lupa na tinayuan ng Pogo Hub sa bayan ng Porac, Pampanga. Handa di umano si Senator Lito Lapid na magbitiw bilang senador kung mapatunayan na siya ay sangkot o protektor ng Pogo sa Porac. Hindi binunyag ni Leon Guerrero kung sino ang vlogger ang binanggit niya, ngunit alam ng lahat na si Toto Kausing ang tinutukoy nito. Inilabas naman ni Toto Kausing ang ebidensya na hawak niya laban sa akusasyon niya kay Leon Guerrero. Ito ang tax declaration sa lupa na tinayuan ng Pogo sa Porac, Pampanga. Paano ba yan, Leon Guerrero? Parang mahuhulog ka na sa kabayo mo. Panay puri si Lito Lapid kay Mayor Jing Capil sa hearing, ngunit hindi ito nakalusot na mag-isa ni Senator Win Gatchalian at Risa Hontiveros. Parang ginawang kakampi lang si Leon Guerrero sa hearing na to. Kaya dahil sa trending na kontrobersyang ito, nagbigay ng samot-saring komento ang mga netizen. Lumabas lang para linisin ang pangalan. Dapat janitorial in-applyan ni Lito Lapid. Bakit naglipanan ng Pogo sa Pampanga kung walang nagsusuporta o kasabwat? Sila Gloria, Lito Lapid at Pineda family, mga matataas sa gobyerno at taga Pampanga. Imposible hindi nila alam ang Pogo at tsak kasabwat. Lito Lapid, defensive, very obvious. Ewan bakit naging senator yan. Wala naman ginagawa, sayang pasahod. Kaya ang mabuting magagawa mo, Mr. Lito Lapid, ay mag-resign ka na lang at maging artista na lang. Senator Lito Lapid, mag-resign ka na sa Senado. At yan ang sabi mo mismo kung mapatunayang may-ari ka ng lupa dyan sa Porac, Pampanga, o wala daw kinalaman pero laki siya ng Porac, taga Porac siya. Karugtong po ng mga skandalo sa Pogo. Mula sa Bamban hanggang sa Porac. Sa ngayon po, magtututok muna tayo kay Lito Lapid kasi sinagot ako, parang minura na rin ako ni Lito Lapid sa Senate hearing kanina. Kumbaga, ginamit niya yung kanyang kapangyarihan o poder bilang senador para lamang matira ang isang vlogger na kagaya ko. Tinitira niya ako na isang vlogger na may 9 o 8 daw na libel cases, hindi niya alam. At ang basihan lamang niya ay yung aking National Bureau of Investigation record. At siya pa, sinabi pa niya, may 6 daw ako na warrant of arrest. Ano ka ba naman, Lito Lapid? Ang problema kasi sa inyo, pinapatawad na lamang kita dahil hindi ka naman nakapag-aral. Nabasa ko ang iyong Wikipedia, binanggit mo, high school graduate lamang po kayo. At kung high school graduate lamang po kayo, eh bakit ikaw nagbibigay ng problema sa bandang Pilipino, sa bandang Pilipinas, na hindi ka naman karapat-dapat yan sa pwestong inupuan mo, and yet tatanggap ka ng 2 milyon bilang sahod, bilang allowances at iba pa sa kada buwan? Ano ba naman yan? Hindi ba yan korupsyon? Dahil tumatanggap ka ng pera na hindi ka karapat-dapat, pariha lang kayo ni Robin Padilla, pariha lang kayo ni Bong Revilla, ni Jingo Estrada. Ang mga ginagawa ay walang kwenta. O Diyos ko naman. Anong problema nito kay Lito Lapid? Unang-una, sinabi niya na ako raw ay tinatanggi niya na wala siyang lupa dyan. Okay. So, ngayon, tinatanggap ko yung hamon mo kung may ebidensya. Ang itatanong ko lamang sa inyo ay ito. Ito. Ito, may hawak po ako na tax declaration. Nakalagay, tax declaration. Lapid Manuel and Lapid Marisa T. Spouses. Oh. Kailan ibinigay? 2010. So, ibig sabihin,
Ano ito? At saka, Lito Lapid, huwag ka na magmaang-maangan na hindi mo alam na mayroong pugo. Nakakaano ka, nakakasal. Tapos, kikwento ka yung engineer doon, kilalang-kilala mo, yung si Mayor, kilalang-kilala mo. Bakit sasabihin mo yung pugo ay hindi mo alam? Ano bang klase? Oh, Mr. Lito Lapid, siguro dapat bibigyan kita ng leksyon sa pagsampa ng libel ay kayo po ang magpapatunay na hindi totoo ang binigay sa aking informasyon ng aking mga sources. Ang aking mga sources ay hindi ko pwedeng ilantad ang buhay nila, ang pangalan nila kasi buhay nila ang katapat. Kaya dapat mo obligasyonan, dapat mo i-educate yung sarili mo na hindi ka mananalo ng libel case mo sa akin kung hindi mo mapapatunayan ang mga ilang bagay, number 1 na bagay, na dapat mong patunayan, Mr. Lito Lapid. Una, ay dapat mong patunayan na mali, hindi totoo yung aking isiniwalat. Teka, hanapin ko muna ng aking. Pangalawa, na patunayan mo ay ikaw ang magpapatunay, hindi ako ang magpapatunay. Nasa batas po yan. Nasa utos na po yan ng Supreme Court. Na ang kagaya sa kay Raffy Tulfo na kaso, kagaya sa kaso ni Claudio Daquer na pinanalo ko sa Supreme Court, yung kay Claudio Daquer, tinawag niya na isang langaw na nakapatong sa kalabaw ang sports director ng Puerto Princesa City na si Arnie Grande. At iba-iba pa. Ngayon, sabi ni Arnie Grande, hindi totoo yun. Ang problema ni Arnie Grande ay nung sa trial sa Puerto Princesa Regional Trial Court ay hindi siya nagsumiti ng ebidensya na hindi totoo na siya ang mga bagay na binabanggit ni Arnie Grande na siya ay nagmamayabang. May mga sinabi siyang sa mga bagay na kinikwento niya sa mga sports writers at hindi siya nagsusumiti ng ebidensya sa RTC na iyon ay hindi totoo. At yung mga bagay na rin yun na binagpasihan ni Mr. Claudio Daquer na isa ng kagawad sa ngayon sa Puerto Princesa ay binasihan niya para sabihin niya, para tawagin niya si sports director Arnie Grande na isang langaw na nakapatong sa kalabaw. Sa kaso naman ni Raffy Tulfo, tinawag niya si Attorney So na isang opisyal na customs na ay nangungutong sa mga truck na naghahakot ng mga parating mula sa Bureau of Customs palabas. At nangungulikta siya. At nangagaw pa siya, sinabi ni Raffy Tulfo na nangagaw pa siya ng asawa ng iba. At nagpapatayo pa ng mansyon. Ang problema ni Dingso, na Attorney So, ay hindi niya napatunayan sa Pasay City Regional Trial Court na hindi totoo ang sinabi ni Raffy Tulfo. Kaya nanalo si Claudio Daquer, nanalo si Raffy Tulfo. So dapat mo malaman yan, Mr. Raffy Lito Lapid. Dapat patunayan mo na hindi totoo. Sinabi ko na isa sa mga lupa dyan sa pugo na ginamit ay lupa mo. Kayo ni Jing Capel. So paano yung patunayan na hindi totoo? Ito, pinakita ko na kani-kanina lamang yung tax declaration na nakapangalan sa iyo. Nakapangalan sa misis mo at saka ikaw. Paano yan? Di patunayan mo na hindi totoo. So magmaang-maangan ka pa na hindi mo alam ang pugo at nagmamayabang ka pa na ikaw isinilang sa Purak, Pampanga, diyan ka naging elementary sa Purak Elementary School at diyan ka rin nag-aral ng high school. Tapos hindi mo alam ano nangyayari sa bayan mo, para kang si Bibi Pineda para kang si Bong Pineda na hindi mo alam ang nangyayari sa pugo sa inyong bayan, sa Purak. Ay naku, saan kayo pupulutin ito? At bago ako magpapatuloy, nais kong sasabihin sa inyo na mayroon po akong isisiwalat 4 na senador
na tumatanggap buwan-buwan sa Pugo at isang gobernador na tumatanggap din buwan-buwan sa Pugo at siyam na congressman na tumatanggap din sa Pugo. Isisiwarit ko sa inyo, antayin nyo lang kung sino mga yan. O yun, binigay po sa akin. Yan ang aking mga nagbibigay ng impormasyon sa akin sa kapalit ng aking pagbibigay ng assurance sa kanila na hindi ko sila ibibisto sa mga kung kani-kanino man. So ngayon, Mr. Lito Lapid, tinatanggap kong hamon mo na patunayan ko na ikaw ay protektor ng Pugo. At kung mapatunayan ko na magre-resign siya, sige nga, tatanggapin ko yung hamon. Una, ikaw, Mr. Lito Lapid, ay gobernador po sa Pampanga hanggang 2004. Ngayon, tandaan mo, ito ipapakita ko na mayroong isang Mr. Roberto Cruz na nagngangalan. Siya po ang representante ng mga magkakapatid na Cruz na ang involved dito ay 106.6 hectares na kinuha ng mga Roberto Cruz sa kanyang mga kapatid na kinuha niya, naibigay na ito sa mga magsasaka diyan sa Purak. Ano nangyari? Lumabas po sa kanang nangyari ay na-convert niya ng palihim at pinalabas niya ng iba ay nabili niya na ang katotohanan ay hindi naman nabili. At yung mga lupang yan, iyan na po, part ng lupang yan, nung gobernador pa si Lito Lapid, ay binigyan siya ng party ni Mr. Roberto Cruz. O ngayon, ito ipapakita ko sa inyo yung pruweba na noong 2003 ay tinulungan niya ni Mr. Lito Lapid bilang gobernador ng Pampanga, yung si Mr. Roberto Cruz, para maaprubahan ang pag-convert ng lupa mula sa agricultural papunta sa non-agricultural. O ito yung kaso. Ipapakita ko sa inyo ang kaso. Ayan. O tingnan nyo maigi, Lito Lapid. O di ba? O nabasa mo ba yan, Mr. Lito Lapid? Department of Agrarian Reform. Ang title ng kaso ay INRE, Petition for Revocation of the Conversion Order of July 25, 2003 na panahon na ikaw gobernador ng Pampanga, issued by the Honorable Department of Agrarian Reform for the conversion of 489 parcels of agricultural land to residential, commercial, and ecotourism with an aggregate area of 106.4203 hectares located at Barangay Pulong Manga, Purak, Pampanga. So, ang mga petitioner ay mga farmers na hindi naman lahat ng farmer nag-petition, pero ito ang isa sa mga farmers, mga iilan sa mga farmers na nagpipetition po. Ito, Romel Tulabot, Jillian Maninang, Rolando Balatbat, Marlene De Ruiz, Arthur Galang, Rinaldo Isbalatbat, Glenn Y. Carlos, Gerardo M. Austria, Edison Sarmiento, Vivian Maraya, Rolando Mogalios, Pablo Panalo, Oji Umali, Jason Balatbat, Rodel Sanchez, Rodelio Balatbat, Arnel Benco, Mario M. Manalili, Juan Santos, Ruel Dunca, Rosel S. Barrios, Alejandro Benco, Manuelo Galang, and Cecilia Benco. Ang mga respondiente ay si Ellen C. Roque, Nila T. Cruz, Froilan Cruz, and Ronaldo T. Cruz, all represented by Roberto Liwag Cruz of Perth Realty Development Corporation. Sinabi dito, for resolution is a petition for revocation of the DARCO order. Okay, itong order na ito ay patungkol sa isang order na inilabas noong July 29, 2003 at na-convert sa 489 na lote sa mula sa agricultural papunta sa non-agricultural o commercial o residential.
At ito ang utos ng korte ito ng Department of Agrarian Reform na ang secretary noon ay si Obet Pagdanganan. Sabi niya, wherefore, premises considered, si Gloria Macapagal pa itong presidente. The application for conversion of agricultural land to residential, commercial, and ecotourism of 489 parcels of land with an aggregate area of 106.4203 hectares located at Barangay Pulong Manga, Purak, Pampanga is hereby approved subject to the following conditions. Kailangan mag-i-develop nila. Okay? So ngayon, dahil hindi nila na-i-develop, ay nagsampa po ng kaso yung mga taong ito at pinapabasura ang pag-convert. So ang nangyari dito sa resulta ito, napatunayan sa investigasyon na may na-convert, may parte na area ng lupa ng 106 hectares na na-convert. May parte naman na hindi. Kaya ang decision dito ng Department of Agrarian Reform, sabi nito, wherefore order is hereby issued declaring that the order of conversion dated July 29, 2003 issued by then Secretary Roberto M. Pagdanganan be partially revoked and or cancelled as to the remaining undeveloped areas for the unjustified failure of the landowner to fully develop the same covered under the said order of conversion into residential, commercial, and ecotourism purposes within a period of 5 years without the request for extension for development within 6 months from the expirations of the above of the 5-year period to develop, declaring that the remaining undeveloped lands subject of the Department of Agrarian Reform Central Office Order Number 0304-1501-572-03 be subject of the Comprehensive Agrarian Reform Program coverage pursuant to Republic Act 6657 as amended and Section 49 of Department of Agrarian Reform Administrative Order Number 1 Series 2002 as amended, directing the PARPO 2 of Pampanga to segregate the developed and undeveloped portions of the subject land holdings and to initiate the process of CARP coverage and distribution to qualified farmer beneficiaries of the undeveloped portions of the subject land holdings. Ordering the forfeiture of bond posted to guarantee. Pinalabas ang order ay November 15, 2019. So anong nangyari? Ano po ang kahalagahan nitong order na to? Ang kahalagahan po ng order na to, dapat po ipinatupad na ito yung decision na yung natira na lupa ng ecotourism na yan na pagsasakop na ngayon ng kumpanya ni Roberto Cruz na Victoria Tourism Park Corporation ay hindi nila sinunod itong utos na to at hindi pinatupad ng Department of Agrarian Reform. Ano ang dahilan? Natingnan ko, ang dahilan ay sapagkat umapila pa sa Office of the President noong 2019 o 2020 itong grupo ni Roberto Liwag Cruz ng Victoria Tourism Park. At ito po yung Victoria Tourism Park, ito rin po yung may-ari ng Grand Royal Palazzo. Okay. Tapos dito nakatayo ang pugo sa lupa na dapat ibibigay sa farmers, doon itinayo yung mga pugo na 10 hectares. So, noong 2003, na ginawa ng pag-order, ang style po nito ni Roberto Liwag Cruz ay kailangan tataas ang halaga ng lupa. So, para tataas ang halaga ng lupa, papalitan nila yung zoning. Ang zoning ng Purak para maging matataas ang lupa, gagawin nila ito na commercial, residential at hindi na agricultural. Kung agricultural, mas mataas na yan siguro na 500 per square meters. Pero kung ginawa ng residential o commercial o ecotourism, papalo yan hanggang 10,000 pesos per square meters. In other words, ano ang kalagahan kung bakit binago? Sapagkat kailangan nila na magkaroon ng mataas na kita. Kung isasangla ni Roberto Cruz sa bangko, mataas lang halaga. So kahit hindi niya babayaran ang sangla, makakuha siya ng malaking sangla na pera mula sa sangla, kahit ibigay niya na. So ganun pong nangyayari. So ngayon, yung natitira doon, kasama sa natitirang lupa, doon po ikinayo yung pugo. Tapos sa panahon na 2003 na inaprubahan ito, ay siyempre may kaakibat na ordinansa
sa batas po, yung ordinansa ng Purak bilang isang munisipyo o bayan ay kailangan aprubahan muna ng provincial board para magiging tuluyang batas sa lokal. Ang gobernador noon, si Lito Lapid. So, tinulungan niya si Roberto Cruz. Kaya may pabuya si Roberto Cruz na binigay kay Lito Lapid. At iyon nga yung lupa, ang sinasabi ng aking source, na lupa ang binigay kay Lito Lapid. Okay? So, iba pa itong pinakita ko na tax deck na 2021 ang petsa. Sana ba yun? Baka nahulog ko. So anyway, what is important is, hindi ko makita eh. Ang importante lang dito, napatunayan natin na ito ay tinulungan ni Lito Lapid, yung mga Cruz na magkakapatid. Kaya nung tinanong na kunwari pa si Lito Lapid, tinanong niya si Mayor Jing Capil, ang pagkakala mo, sino bang may-ari niyan? Mga magkakapatid na Cruz. O, mga leading pa ang pagtatanong niya ay para alam ni Jing Capil na mayor ng Purak ay sasagot. Ay, nako. So, ibig sabihin, dito mo makikita kung gaano katindi ang korupsyon talaga para kumita lamang. Sabi niya, pera, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Yan po yung talagang totoong nangyari dito. Kaya sa sunod, tayo bukas, magpapalo up tayo. Hanggang dito na lang muna tayo at abangan ninyo yung aking isisiwalat na kung saan makikita ninyo na ang 4 na senador, 9 na congressman, 1 gobernador ang tumatanggap ng payola maliban sa mga pulis. Tumatanggap ng payola mula sa Pogo. So hanggang dyan lang muna tayo mga kababayan. So, Jerry Calonstet, magandang umaga. Ferdinand San Juan, good morning. Gerardo Canero, yung PP nagsasalita na sa Senado, tagahamon. Yung nga, nagtataka naman ako, chairman ng Committee de Silencio, nagsalita. Bihira na magsalita, palpak pa. Desmond Laksamana, Maria Elena Halera, ang isa pagkapalpakan niya doon, nagsalita siya na siyam daw ang aking, hindi siya siguro, siyam o 8 daw ang kaso kong libel. At nagsabi pa siya na 6 daw warrant of arrest. Hoy, pwede kitang kasuhan na pag ng libel kasi hindi totoo yan kasi wala akong warrant of arrest. Yan, may libel ako. Ang ilan ng libel ko? 12 plus 2, 14. 14 libel cases ako ngayon. Mr. Lito Lapid. Kaya mali po yung mga datos na nakuha mo sa NBI, maling-mali yan. Tapos, wala akong warrant of arrest. Kaya pwede ko kayong kasuhan sa paglalabag ng tinatag na Data Privacy Act, Mr. Lito Lapid. Kasi hindi totoo yan. Jose Naing, gandang umaga Toto. Desmond Laksamana, God bless you, Dr. Toto. Kran, shout out, Attorney Toto. El Estranjero, basta kalbo, perwisyo. Amo ba? Ganun ba? Perwisyo ba? Lourdes Villa, dagal kung naghintay ng live mo. Tagal pala. Sige, andito na tayo. So, Susan Ramos de Jesus, thumbs up po ako sa inyo, engineer. Toto, magaling po kayo. Mercedes Abonado, ingat po. Tapos, Dario Martinez, wala na nga contribution sa Senado, ganyan po ginagawa. So, Maria Elena Valera, Susan Ramos de Jesus, tapos si Ferdinand San Juan, Gerardo Canero, Alex Ulin, Jay Hansen, if they are not guilty, hindi sila dapat kasuhan si Dr. Toto. Kasi kung talagang pipiyok, guilty sila. Maricoy, pinagyayabang pa Lito Lapid na may 9 na libel cases. Kasi sinabi niya 8 o 9, hindi pa nga siya sigurado. Tapos sa 6 na warrant of arrest. Hindi totoo yan. Wala po ako warrant of arrest. At ang kaso kong libel ay sa ngayon, 12 sa Coronadal at 2 sa Quezon City. Ganun lang yan. Hindi po, 12 sa mali, kulang ka pa, mali-mali yan. Dapat sinabi mo 14 cyber libel cases. Ang mga binabanggit mo, tapos na yan, panalo ko na yan. Ano ka ba, Mr. Lito Lapid? Ano ka ba? Bobo ka ba? Hindi mo ba alam kung anong proseso sa NBI clearance? Ay, nako. Dapat hindi ka na mag-artista. Balik ka lang sa pag-artista. Mga artista at mga chikwa, huwag ninyong ibubuto, maski kayo bayaran. Tama, Violeta.
Manuel Toribio, Jab Jesus Limor Creations. Tapos si J. Hansen, huwag magboto ng mga artista dahil walang qualifications to fight para sa kabutihan ng mga Pilipino, ginagamit na ng posisyon nila. Biro mo, ginagamit yung posisyon niya bilang senador para tirahin ako? Bakit hindi ka mag-live para tirahin mo ako sa live? Tirahan tayo sa live. Mr. Lito Lapid, hinahamon kita, debate. Sige, ilabas mo yung mga ebidensya mo. Aba, nanawagan pa sa direktor ng NBI kay Jaime Bautista. Jaime Santiago yun, nabilisan daw nila para kasuhan ka. Ay nako, Violeta Bacamonte. Nako po, teka muna, nais ko lang warningan. Ang National Bureau of Investigation na hepe ng anti-fraud. Bakit mo tinanggap ang sinasampa ni Lito Lapid na kaso? Alam mo naman, ang kaso niya, cyber libel, dapat doon ang Cybercrime Division. Kaya pwede kitang kasuhan sa ombudsman, Mr. kung sino ka man, ang hepe ng anti-fraud division sa NBI. Kaya tandaan mo yan. I will file a case against you. Pag in-entertain mo yan. Pag ikaw mag-facilitate, endorse mo, tanggapin, endorse, mali po yan. Yan po ay corruption. Binibigyan mo pa ng accommodation yung si Lito Lapid. Dapat hindi mo ginagawa yan, Mr. Anti-Fraud Division Chief. Ang alam ko, si Jaime Santiago na judge ay fair yan. Sa kaisa-isang kaso ko lang napunta sa kanya, panalo pa ako. Naging judge sa Tagaytay. Kaya kilala ko ni Judge Jimmy Santiago. Panahon pa ni Gloria yun, ang inayari nilang lupa. Henry Tianero